Hello, test. Yan. Good morning po. Good morning. Nahirapan ba kayong gumising ng maaga? Hindi po. Sanay na. Ako po, nabigla ako kanina eh. So medyo late than usual yung gising ko. So handa na ba tayo sa bago nating serye ng pag-uusapan ngayong month of July? Hello? Good morning. Nilalamig ba kayo? Hindi. Number 16 naman, no? Ngayong month of July, pag-usapan natin yung pamumuhay sa liwanag ng kanyang muling pagbabalik. So, pag-usapan natin ano yung importance ng second coming sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Ano yung dapat nating paghahanda na gawin? Ano yung dapat na nilalagak natin sa ating mga puso, sa ating isipan? Ano yung pinaparealize sa atin ng Panginoon habang nandito tayo at hindi pa nangyayari yung muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo? Yung pamumuhay sa liwanag ng kanyang muling pagbabalik. Tayo ay nabubuhay na hindi na po tayo nalilito sa atin pong mga nakikita, sa mga naririnig po natin. Yun po yung ibig sabihin ng tema natin. At ngayong umaga, pag-usapan natin ang topic patungkol sa may pag-asa dahil siya'y babalik. Meron po ba ditong nawawalan na ng pag-asa? Sino po nawawalan na ng pag-asa? Sino po nawawalan na ng lakas ng loob para mabuhay? Nawawalan ng pag-asa sa school, sa work, mapopromote pa ba? Sa atin pong mga business, nakailang try na po ba kayo ng business? Sa atin pong relationship, nawawalan po ba tayo ng pag-asa? Bilang mga Kristiyano, ito daw po yung dapat nating ilagay sa ating puso't isipan na may pag-asa dahil siya ay babalik. So, bago po tayo tuluyan magpatuloy ay manalangin po tayo. Diyos Ama namin na makapangyarihan sa lahat, pinupuri namin ang iyong kabanalan sa aming kalagitnaan. Na-acknowledge namin na ikaw po ang tunay na Diyos, walang iba pa. Karapat-dapat ka, Panginoon, na pag-alayan ng aming pong atensyon sa oras na ito. Ano man ang mga sagabal at gawa ng kaaway aming sinasaway sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang mag-guide po sa amin. We acknowledge the presence of the Holy Spirit to empower us, to give us knowledge and wisdom, to understand your word, at ito ay maging bahagi ng aming mga buhay. Salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Isis po. So, 4 na punto yung pag-uusapan po natin. Unang bagay po, basahin ko po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Ang pinag-uusapan po dito sa konteksto na ito, sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18, ay itong si Apostol Pablo ay sumulat sa mga mananampalataya. Nakakilala na sa Panginoon sa lungsod ng Thessalonica, isang masiglang lungsod sa Macedonia. Kung sa panahon po natin, ito po ay ang kasalukuyan na Greece. Yan po yung lungsod sa Macedonia. Kaya kinakausap yung mga taga-Thessalonica. So ang iglesyang ito ay itinayo sa gitna ng matinding pag-uusig. Kung babalikan po natin yung Acts chapter 17 verses 1 to 10, ito po yung mga panahon na ito. At dahil nga bago pa ang Kristyanismo ng mga panahon na ito, dahil ang kanilang relihiyon ay Judaismo, mayroon mga bagong mananampalataya, pero may mga kaguluhan sa kanilang isip. May mga tanong sila. And for sure, sa atin na mga dating bagong Kristiyano, baka natanong na rin ninyo ito sa inyong mga sarili. Ang mga katanungan po nila ay, ano ang mga mangyayari sa mga kapatid nila na namatay na? Nako-confuse tayo. Paano kapag kayong mga Kristiyano tumanggap na ay namatay na sila? Kinuha na sila ng Panginoon. Ayan ang tanong nila. Pangalawa, maliligtas din ba ang mga mananampalataya na ito sa pagbabalik ng Panginoon?
At panguli ay yung paano sila dapat mamuhay habang sila ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Yan po yung pinagdadaanan ng kanilang mga kapatiran sa lugar na iyon. Kaya sa kabanatang chapter 4 ay sinagot ni Pablo ang kanilang mga tanong upang aliwin sila at bigyan sila ng pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Maraming katanungan bilang isang Kristiyano, pero ang nagbibigay sa atin ng comfort at matibay na pag-asa ay ang salita ng Panginoon. Kaya naman dapat po nating mapakinggan at maliwanagan po tayo sa salita na ito. Kasi baka tayo rin po ay may mga ganitong katanungan at meron din po tayong ganitong confusion sa buhay po natin. Ang tema po ng pag-asa sa muling pagbabalik ni Kristo ay ang sentro ng buong aklat ng 1 Thessalonians. So hayaan niyo po na sa 4 na punto ay maipahayag po natin at mabigyan natin ng introduction para sa buong month of July ang liwanag sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi nga ulit sa 1 Thessalonians 4:13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. For sure, kayo po ay nagkaroon na ng instance experience na nawalan po kayo ng mahal sa buhay. At baka kayo rin po ay nakakaranas ng kaparehong pinagdadaanan po ng church na ito noong mga panahon na ito. Nawala ng mahal sa buhay, ngunit malaking encouragement para sa ating lahat ang salita ng Panginoon. Ang pagdadalamhati po natin ay natural na damdamin. Pinapayagan po tayo na magdalamhati. Nalulungkot po tayo, tama po, pag nawalan po tayo ng mahal sa buhay. Lalo kung close na close tayo, o di kaya yung iba din, meron din kung hindi naging sobrang close, ay nalulungkot siya kasi hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na maging close doon sa kanyang mahal sa buhay na pumanaw na. Binibigyan po tayo ng pagkakataon na magdalamhati. Binibiro ko nung sa camp dati suot ko pa naman ng Mark as say. Sabi doon, si Jesus nga mismo ay umiyak. Di ba? Alam niyo yan? Kasi nga, Jesus Christ nga, di ba? Jesus wept, di ba? Di ba? Nung mga panahon na namatay si Lazarus, ang Panginoong Jesucristo ay nagdalamhati rin po. Nakuha po natin ibig sabihin. So, ganun din po yung part na ito. Hinahayaan tayo ng Lord na magdalamhati sa ating buhay, lalo na sa pagkawala ng ating mahal sa buhay. Ngunit ang lungkot ng Kristiyano ay may kaibahan, ng mga kapatid. Ito ay may liwanag, hindi kadiliman. Gaya ni Lazaro po, napakaganda pong sitwasyon ng mga panahon po na yon. Hindi po nanatili sa pagkakataon na siya po ay nagluluksa po sila. And nag-enter po si Jesus Christ sa mga panahon po na yon. Ang pagdadalamhati natin ay bahagi ng buhay po natin. Alam po natin, tayo ay naa-attach po dito sa mundo. Mahal po natin yung ating mga katabi. Tingnan nyo nga, mahal nyo ba yan? Kahit na, laging puyat. At natutulog sa church pag nag-preach. Ngayon, tulog ba siya? Gisingin nyo. Sige. Tulog na kayo ulit. Yung lungkot ng Kristiyano, merong kaibahan. Amen? Nalulungkot tayo, pero may liwanag, hindi kadiliman. Hindi tayo nag-i-stay na nalulungkot po tayo. Amen? Yun ang kaibahan ng Kristiyano. Ang kamatayan sa mga hinirang, para sa mga hindi nananampalataya, ay ito ay pasakit sa kanilang buhay. Pero kung tayo ay tunay na mananampalataya, tinitignan po natin na ito na hindi pagtalikod ng Diyos sa atin, kundi binibigyan po natin ng daan ang mabuting plano niya para sa ating buhay. Even sa kamatayan ay may mabuting plano ang Diyos para sa mga lahat ng sumampalataya sa Kanya. Ayan ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Nakuha po natin, yung mga kamatayan daw po ng mga hinirang ng Diyos, ay ito ay precious sa mata ng Diyos. Amen?
Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Mukha ba siyang santo? Siya ay santo. Santo Robert. O, di ba? Manlupit. Saints, tayo yung mga hinirang ng Diyos, nangangahulugan nito, kahit tayo po ay pumanaw, abutin po tayo ng kamatayan dito, ay hindi po ito isang loss. No? Hindi po ito kawalan. Ito ay victory sa harapan ng Panginoon. Dahil may nag-iintay po sa atin. Ang Kristiyano ay hindi namatay sa kapahamakan, kundi sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Muling mabubuhay. Hindi tayo, ang mga Kristiyano, ay hindi namamatay na napahamak siya. Iniisip ng tao, kung wala siyang pagsampalataya sa Diyos, ang kamatayan ay isang trahedya. Pero hindi para sa isang Kristiyano. Hindi ito kapahamakan, kundi pag-asa to. Dahil sa balang araw, merong muling pagkabuhay. Merong reunion. Tayo po kapag nakakaranas ng lungkot o namamatay ang ating mga mahal sa buhay, pinapaalala sa atin sa isa't isa na mga mananampalataya kay Kristo na nagbibigay po ito ng pag-asa sa atin. Hindi po ito temporal na kaaliwan. Ano ibig sabihin ng temporal? Pansamantala. Kundi yung kaaliwan na binibigay ng Panginoon ay panghabang buhay, eternal, pangwalang hanggan. Pansamantala lamang yan, yung mga pag-asa na na-experience natin sa mundo. Ngunit, ang sino mang sumasampalataya sa Panginoon, bagaman tayo po ay mamatay, ay meron po tayong pag-asa ng muling pagkabuhay. Ngunit ang tanong po natin, paano po natin malalaman na may ganitong katiyakan na muling babalik ang Diyos? Paano po tayo nakakatiyak na babalik muli ang Diyos? Meron po tayo kasing matibay na foundation. Meron tayong pundasyon. Ano yung pundasyon po ng isang Kristiyano? Bakit po nananatiling matatag ang isang Kristiyano kahit sa paligid po niya ay meron po siyang kasakitan, meron siyang pighati, nawalan siya ng mahal sa buhay? Bakit po siya nananatiling matibay? Dahil sa gospel na meron siya. Ebanghelyo ng Panginoon ay nasa kanya. Sino po dito tumanggap na sa ating Panginoon? Meron tayong matibay na pundasyon dahil meron po tayong kaligtasan kay Kristo. Ayan po yung meron po sa atin. Kaya naman nakakatiyak po tayo sa point number 2 natin na ang pag-asa ay nakaugat sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Yung hope po natin ay dito nakarooted. Rooted po tayo sapagkat hindi tayo nag-aalala sa buhay natin na ito dahil ikaw ay ligtas na. Sabihin mo sa katabi mo, ligtas ka na kung ikaw ay na kay Kristo. Amen? 1 Thessalonians chapter 4 verse 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Amen? Napakaliwanag ng talata na ito na sinishare po sa atin sa umagang ito. Lahat daw po ng naniniwala sa Panginoong Jesus, sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay po niya, naniniwala din po tayo, nakasama din po tayo ng Panginoong Kristo sa kamatayan at muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ang batayan ng ating sariling pagkabuhay na maguli. Ito po yung ating pruweba. Ang sino mang sumasampalataya sa Panginoon, kung ano yung nangyari kay Jesus Christ, siya po ay namatay. Nanatili po bang patay ang Diyos? Hindi. Muli po siyang nabuhay. Kaya tayo na naniniwala sa Panginoong Jesus, mamamatay din po ba tayo? Tama? Mananatili po ba tayong patay? Hindi po. Balang araw tayo po ay bubuhay na mag-uli ng Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon, palakpakan po natin ng Diyos. Dahil siya ay muling nabuhay, ang lahat ng nakay Kristo ay muling bubuhayin ng Diyos. Ayan po yung maliwanag na pag-asa po ng Kristiyano. Nakuha po natin ang ibig sabihin, lahat ng mga frustrations po natin, wala po yan. Walang katumbas yan sa pag-asang naghihintay po sa atin. Yung mga trabaho po natin, alam nyo, kahit makamit po natin yung pinakapangarap po natin na estado ng buhay, hindi pa rin po yan maiko-compare sa pag-asa na ibibigay sa atin ng Diyos.
Kaya tayo nagbuong sikap na makamit yon. Kahit di natin makamit yon, may pag-asa naghihintay po sa atin. At yung iba, frustration din po nila kahit nakamit nila, wala pa ring joy, hindi pa rin talaga kumpleto. Dahil nakaugat lamang ang lahat ng ito sa kaligtasan natin kay Kristo. Ayan lamang po talaga yung matibay natin na panghahawakan na pag-asa sa ating buhay. Yung pakikipag-isa natin kay Kristo. Yung pakikipag-isa natin kay Kristo, yun. Amen? Union with Christ. Pakikipag-isa kay Kristo. Tayong mga mananampalataya ay na kay Kristo na. Ano kuha natin ibig sabihin? Tayo ay pag-aari na ni Jesus Christ. Hindi na po tayo para sa sarili po natin. Nabubuhay. Nabubuhay na tayo kay Kristo. Nakipag-isa na tayo kay Jesus Christ. Amen? O, kaya naman, di ba mas nakakatakot po yun kapag nakipag-isa tayo kay Lord? Ano ba nangyari kay Lord? Pinatay niya naman agad eh. Ano muna yung pinagdaanan? Naghihirap siya, patay tayo dyan. Sino dito naakusahan ng mali? Na pagbintangan? Favorite niyo ba yun na, yes, pinagbintangan na naman ako. Ang saya-saya naman dito sa opisina na to. Diba? May maling paratang sa school. Oh, excited na naman akong makita yung classmate kong punong-puno ng paninira sa buhay. Yes! Another chance, another day, na makita ko na naman siya. Na-excite ba tayo doon? Diba? Diba hindi? Pero nakipag-isa tayo kay Lord in suffering. Kasama po yan. Ako inisip natin, yes, buhay na walang hanggan. But wait, there's more. There's suffering. Diba? Ano daw po yung sing-sing? Sing-sing na ayaw isuot po ng mag-asawa. Ano yan? Suffering. Diba? Ayaw nila isuot yun. Ayaw nila ng hirap, pero kasama talaga yun. Pag nagpakasal po tayo, kasama rin po yun. Sa hirap at ginhawa, di ba? In sickness and in health. Till death do us part. Oh. Yun, di ba? Tinutukoy po dito yung covenant. Nakipag-isa kay Lord Jesus Christ. May dugo na dumanak na nangangahulugan na ito yung nagselyo sa atin na tayo ay nakipag-isa sa Panginoon Kristo. Amen? Yung ating mga pananampalataya po natin ay nakakabit po dito yung sentro. Yung puso po ng ating pong pamumuhay sa ating, dito sa buhay po natin sa lupa, ay nakasentro po sa kaligtasan natin. Diba? Yung ating salvation. Na kung si Kristo ay nabuhay na muli, tayo rin ay babangon sa kapangyarihan ng Diyos. Muli rin tayo niyang bubuhayin. Ang atin po mga pananampalataya ay hindi po sa sariling atin. Tandaan din po natin yan. Ang ating mga pananampalataya ay kaloob din po ng Diyos sa atin. Regalo. Wala po tayong ginawa doon sa regalo na yun para makamit po yun. Ito po ay freely binigay po sa atin. Amen? At tayo po kapag tayo ay natatakot o nanghihina, babalik po tayo dun sa ebanghelyo na tinanggap po natin bilang bukal po ng ating pag-asa. Nakuha po natin? O nalulungkot ka, balikan mo, binigyan ka ng regalo ng Diyos. Amen? Nahirapan ka, mayroong regalo ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Walang makakahigit dito sa regalo na to. Kaya naman yung ating pamumuhay, ang ating pag-iisip, kapag dumadating po yung mga pagsubok natin sa buhay, nahihirapan tayo, napapagod tayo, nauubos po tayo. Para tayong kandilang natutunaw. Yan po yung mga descriptions po natin. Diba? Yung mga gabi na umiiyak po tayo. Ano ibig sabihin po nun? Huwag po tayo dun magstay. Babalik po tayo dun sa regalo ng Diyos po sa atin. Rooted po ang pamumuhay ng Kristiyano sa kanyang kaligtasan. Amen po? Niligtas na tayo ng Diyos. Wala nang masigit pa dito sa tagumpay ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? O, kahit pa yung hindi mo pa nakakamit, panalo ka na eh. Oh, amen? O kaya, tapikin mo yung katabi mo. Kapatid! Tapikin mo. Diba? Panalo ka na! Daig pa niya yung pure gold, di ba? No? Everlasting winner, di ba? Panalo na tayo eh.
O dahil dito sa pag-asa nito, nakaugat sa ginawa ng Panginoon Kristo, tiyak ang kanyang muling pagbabalik. Amen? Ito yung sunod natin pag-uusapan. Si Lord, siya pala yung tunay na magbalikable eh. Talagang babalik muli. Ang sabi dito, ang kanyang pagbabalik ay tiyak at makapangyarihan. Sabi sa 1 Thessalonians 4:15 hanggang 16. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Amen? Sa araw na iyon, bababa ang Panginoon mula sa langit. Yun yung atin pong, ayan. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Di ba? Ito po yung pagbabalik ng Diyos na tiyak. Hindi lang po ito sigurado, makapangyarihan, glorious. Di ba? Sabi po dito, yung muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, hindi po siya exclusive. Eksklusibo. Hindi po siya sekreto. No? Hindi po secret, hindi po palihim, hindi po tahimik yung pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Dahil yung muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo ay ang pagbabalik ng hari ng mga hari. Amen? O, kinanta natin kanina, hari ng mga hari. Ito po ay merong tinig ng, ang galing po nito nung pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Merong tinig ng arkanghel. Meron tayong tinig na maririnig. Diba? Tapos meron tunog ng trumpeta na maririnig po. Diba? Kaya naman yung kinanta natin kanina, ano yun? Days of Elijah, diba? At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee. Pakinggan niyo po yung original po, napaka glorious. Para talagang entrance ng hari. Amen? Lahat ay makakita at makakarinig. Talagang, kung iniisip ko nga po itong verse po na ito paano po mangyayari iyon? O di ba yung speaker po natin? Kawawa yung paano kung saan nakalagay yung speaker para marinig ng lahat? Mabibingay na sa unahan. Pero di ba, maririnig ng buong sangkatauhan. Meron tinig ng arkanghel, ano pa? Meron tunog ng trumpeta. Merong announcement ng pagbabalik ng hari. Nakakakilabot po yun. Maririnig ng lahat. Diba? Ano pa? Makikita ng lahat ang pagbabalik ng Panginoon. Ang Panginoon sa Kristo, omnipresent. Diba? Sumasa lahat ng dako siya, iniisip natin, paano mangyayari yun? Ibig sabihin ba flat yung earth? Ayan lang yun. Conspiracy lang yun. Bilog yung mundo Oblique spheroid daw, sabi nila. Para precise. Nakuha po natin, napaka-glorious, majestic, napaka-mighty ng pagbalik ng Panginoon. No? Sabi po nila, sabi dito, makakakita, makakarinig, paano daw yung mga bulag? Hindi maririnig nila, paano bingi? May di makikita nila, paano bulag at bingi siya? Basta, hindi natin alam kung paano mangyayari yun para sa mga bulag at bingi. Pero makikita at maririnig yan ng lahat. Amen? Yan ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ano po yung assurance po natin? Kung ang Panginoon sa Kristo, inihula niya, sinabi po niya na siya ay mamamatay at sa ikatlong araw siya ay mabubuhay na maguli at siya ay tunay na umakyat sa langit at po sa kanan ng trono ng Diyos, ano na lang po yung natitira pong promise na binigay niyo po niya sa atin? Yung kanyang muling. Nagawa na niya yung mga una Ito pa kayang muling pagbabalik niya, hindi niya magagawa. Naghahapi niya yung kamatayan. Paano pa kaya i-pronounce yung kanyang victory sa kanyang muling pagbabalik? Ito na yung final moment na babalik ang Panginoon sa Kristo. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Ano po ibig sabihin nito? Sa muling pagbabalik ng Panginoon, nakikita, hindi po ito ay kapahayagan. Meron dito na nakaka-proud na moment. Ito na, babalik na ang Lord, yung mga pangako niya. Tapos ka na ngayon, Satanas. Diba? Lahat ng mga demons and idols, magagapi lahat yan. Mga forces ng kaaway. Ito na ay panghuli.
Isa itong kaganapan ng kanyang pangako bilang hari ng lahat. Hindi siya, o pakunti-kunti lang yung maririnig, makakarinig, o pupuntahan niya from iba-ibang places, iba-ibang country. Hindi siya sekreto, pero triumphant. Amen? Iniisip din ng iba, paano kayo mangyayari yun? Hindi kaya yung mga, ng conspiracy lang din to. Hindi kaya yung kaya daw may mga nagla-livestream ngayon, ganun kaya yung gagawin ni Lord. Hindi natin alam. Lahat ng mga limitations ng tao, papakita talaga yan. Nababalik ang Panginoon. Baka nila livestream, lahat naka-livestream. Nakikita, maririnig ng lahat. Diba? Glorious, triumphant na pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, ano po yung atin pong realization po dito mga kapatid? Sino po dito may kamag-anak na nasa abroad? Na umuwi dito sa Pilipinas from time to time? Ano po yung ginagawa po, salamat po, ng mga kapatiran po natin kapag po babalik na po sila? Ano pong ginagawa nyo? Excited? Tapos? Pasalubong? Nag-i-expect ng pasalubong? Ano pa yung ginagawa? Ano yung ginagawa? Ano? Naghahanda? Naghahanda? Meron din ako narinig. Ano yan? Nangungutang. Bago yun, teka lang, hindi pa yan. Ano yan? Sinusundo, tama. Ano pa? Nagpapanggap, yun. Pag may umuwi, nagiging malinis. Tama? Hindi nagluluto na. Hindi naghuhugas na ng plato. Ano pa? Bumibili ng naggagayak, di ba? Pag may gala, pupunta. Kahit na meron ng 1 year na nakaset na plano, guguluhin niya yung plano na yun para lang makarating dun sa bagong dating na kamag-anak galing ibang bansa. Kasi nga, yun, may kailangan. Hihingi ng pasalubong. Bukod doon, ay sabi niya nakungutang. Hindi talaga yun. Yung totoo nun, gusto natin silang makasama. Tama? Ay, tabayan ba talaga? Pero di ba nakuha natin? Tao lang yun. Miss na miss natin yun. Pinaghahandaan natin yun. Binubuk talaga natin. Hindi, kahit may lakad ako, talagang ika-cancel ko yung lakad ko para sa'yo. Oh, di ba? Grabe. Yung commitment po natin para sa tao na namimiss natin. Pinaghahandaan. Hello, mga Kristiyano. Shout out sa mga Christian dyan. Nakuha po natin ibig sabihin. Ano ang ginagawa ng mga Kristiyano habang tayo'y naghihintay sa muling pagbabalik ng ating hari, ng ating Panginoon? Namuhay tayo dapat, nabumuhay tayo na siya ay muling babalik. Araw-araw namumuhay po tayo na babalik ang Panginoon Kristo. Kapag meron po tayong mindset na merong muling babalik na kamag-anak po natin, kung araw-arawin niyo po yung ganyang mindset, ang saya po, no? Laging malinis ang bahay, laging merong pagkaing masarap na niluluto. Diba? Magtataka yung mga nasa Pilipinas eh. Bakit yung almusal natin menudo? Dati almusal natin hangin, tubig. Robert talaga. Robert. Hangin, no? Almusal mo, hangin, no? Hikab. Pandesal, di ba? No? Pandesal. Mapalad ka na may itlog yung pandesal. Mapalad ka na may asukal yung kape mo. Kasi ngayon, menudo, may dumating na. Araw-arawin mo yung ganyang pamumuhay. Ang saya, no? Amen? Tsaka, ang gastos. Kaya magsikap po tayo. Pagandahan natin yung muling pagbabalik ng Panginoon. He is more than that. Amen? Higit ang Diyos sa mga ganyan, sa mga tao. Higit sa lahat yan. Kaya yung ating pamumuhay natin, nabubuhay tayo as if ito na yung last day. Babalik ang Panginoon. Kasi kapag pinaghahandaan natin yung muling pagbabalik niya, meron tayong reference na hindi tayo matagpuan sa maling lugar. Hello, mga kapatid? Diba sa pananampalataya natin, hindi tayo abutan ng Diyos na Diba, no? Huwag naman sana, no? Makikita mo yung muling pagbalik ng Lord, sumisingwit ka, no? Ginagawa mo. Balik na ang Diyos. Diba, no? Diba, namumblema ka pa, umiiyak ka.
di ba? Nagugulumihanan ka sa buhay. Litong-lito ka pa rin. Pero kahit na, hindi naman naka-base talaga to sa ating performance. Kaya nga sabi natin, rooted tayo sa salvation natin kay Lord. Amen? Doon tayo. Kasi alam naman ni Lord na limitado tayo eh. Pero di ko kayo ini-encourage na singutin nyo lang na singutin niya na tayo magbago tayo. May pagkakataon tayo, binigyan tayo ng lakas ng Lord na magbago. Amen? O sabihin mo sa katabi, paghandaan natin. Babalik ang Diyos. Diba? Kung tayo ay nakilala kay Lord na ito pa lang yung ating kalagayan sa buhay, kung gusto pang baguhin ng Lord, babalik tayo na nabago na tayo. Diba? May nagbago, may nangyari. Simula nung tinanggap mo si Lord, sa muling pagbabalik niya, nagbago ka na. Hindi yung isang nagbago ka na eh. Diba? Pangit yun. Sumama ugali na, bago ka na, sama ng ugali. Hindi, nakita, nagbago ka na, ang galing ah. Hindi. Nakaka-proud, di ba? Purihin ng Diyos. Sabi nga nung kanta, di ba? Alam niyo po yung While I'm Waiting. Alam ng mga millennials yun. While I'm waiting, I will worship. While I'm waiting, I will not faint. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. O, di ba? Waiting on you, Lord. Hindi ko kayang kantayin eh. Para pala akong si April Boy, no? Ayan. O, namumuhay tayo parang darating si Jesus Christ. Ang ganda nun. Namumuhay tayo araw-araw na parang darating ang Panginoon Kristo. Dahil darating nga siya. Di ba? Pag tayo mamuhay na parang darating ang Diyos, darating talaga siya eh. Hindi natin alam kung kailan, specifically. Pero may mga palatandaan na muling babalik ang Diyos. Hello? Di ba? May mga unos, di ba? Calamities, may mga wars. Hindi na nga lang rumors of war eh. Kabi-kabilan, last year lang meron. O saan yun? Sa sa Russia, tsaka Ukraine. Ngayon, gera naman. Nakakatakot yun. Biglang namagitan yung Amerika sa Iran. Di ba yung Iran, nag-retaliate. Pinasabog yung Ano yun? Dubai ba yun? Saan yun? Basta yun. Saan? Dubai, tama, di ba? Nag-retaliate siya kasi alliance ng US yung Dubai. Israel talagang naglalaban sila. Right before our eyes na-unfold yung mga prophecy. Naandyan. Mga palatandaan na muling babalik siya. Kaya huwag kayo, mamuhay ka na parang babalik. Hindi. Babalik talaga siya. Seryosohin natin. Amen? Kaya yung muling pagbabalik niya, halimbawa, habang nagpe-preach tayo, tulog ka. Di ba? Babalik ka ulit. Tulog ka. Makikita mo to. Maririnig mo. Hello? Di ba? Gising na. Tulog ka na ulit. Darating siya. Bawat araw, tanungin natin, paano ako namumuhay ngayon, sa buhay ko ngayon, na darating ang Panginoon Kristo bukas. Sige nga. Pag-aandaan natin, naayusin na natin. Kapag dumating po siya, anong mangyayari po sa atin? Anong mangyayari sa atin sa pagbabalik ni Lord? Hindi lamang ito tagpo ng kapangyarihan, kundi tagpo ng walang hanggang pakikisama. Walang hanggan na. Makakasama na natin ang Panginoon. Sabi dito sa point number 4 natin, ang pagbabalik niya ay kalakasan ng loob para sa bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos. Tayo po ay hindi po second grade na Israelites. Hello? Nakuha po natin, bagaman tayo mga hintil na ginraft sa puno ng Israel, sa main na puno, hindi po nangangahulugan na kayo po ay second-class citizen ng Israel. Hello? Kaya tayo po ay full-fledged na Israelites. Amen? Naiintindihan niyo po ba yung sinabi ko, mga kapatid? Baka iniisip niyo, hindi po ako pinanganak sa Israel. Hindi ko nationality, Pilipino ako eh. Pero spiritually, tayo po ay tunay, genuine na anak ni Amang Abraham. Amen? We are Israelites in spirit. Full-fledged tayo na Christian. Full-fledged tayo na Israelites. Yung pangako, pinag-usapan natin last month yan, covenant, di ba? Amen? Isang buwan natin talagang pinukus. Yung ating identity ay nakaugat pa kay Amang Abraham. Yung covenant noon, ito pa rin yung covenant natin ngayon. Amen? Tayo ay purong Kristiyano, purong Israelites in spirit.
Kaya naman sa muling pagbabalik niya, kailangan po natin palakasin ang loob ng isa't isa. Amen? Ang bayan ng Diyos. 1 Thessalonians 4:17-18. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa, at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa impapawid sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Purihin ng Panginoon. Yung pagwawakas po ng layunin ng pagbabalik ng Panginoon sa Kristo ay upang dalhin po tayo sa kanyang presensya magpakailanman. Ito po yung langit na makakasama po natin ng Lord. At pagiging kasama ng Panginoon, communion na. Ano ibig sabihin ng communion po natin kay Lord? Union po tawag po doon, pakikipag-isa kay Lord. Yung communion with Christ, ano ibig sabihin po nun? Paggising mo, kasama mo na ang Lord. Amen? Pagkakain ka, kasama mo siya sa hapagkainan. Nakuha po natin, communion na. Buong buhay na natin, kasama na natin ng Lord. Diba? Union with Christ, ibig sabihin po ng union with Christ, kung ano yung nangyari kay Lord na namatay, muling nabuhay. Diba? Ganun yung mangyari sa atin. Communion with Christ, ibig sabihin, makakapiling na natin siya. Pang walang hanggan. Yan na po yung atin pong pinanghahawakan. Ang pagiging kasama ng Panginoon po natin ay magpakailanman sa langit. Yung essence po ng ating kaligtasan ay communion with Christ. Diba? Kaya po tayo naligtas para makapiling natin ng Diyos, hindi lang pansamantala, magpakailanman. Diba? Kaya nga natin hinahanap-hanap yung presence ni Lord. Diba? Kaya nga si King David sinasabi niya, diba? Better, diba? Yung isang araw sa piling ng Diyos kaysa sa libo-libong mga araw sa ibang lugar. Mas importante yung kapiling ng Diyos, pero hindi na lamang ito nalilimitahan ng isang araw sa isang linggo. Kasi dito isang araw lang nakakadaw pang palad si Lord. Diba? Dapat hindi. Diba? Dapat nagde-devotion din tayo every day. Amen? Kasi tayo nagsisix ng presence po niya. Essence po ito ng pagiging ligtas po natin. Nakasama natin ng Panginoon sa Kristo. Pagiging kasama po niya magpakailanman ay ang pinakamataas na biyaya ng Diyos. Alam natin na biniyayaan tayo ng Lord ng buhay na walang hanggan. Di ba? Biniyayaan niya po tayo ng mga natatamasa po natin sa buhay. Pero ang pinaka-ultimate na grace ng Panginoon is makapiling po natin siya forever. Nakuha po natin ibig sabihin. Kaya naman yung kakarampot na buhay po natin dito sa lupa, kanino mo ito ilalagak? Kanino mo ito gugugulin? Yung buhay po natin, kakarampot po yan compared do sa eternity na makakasama natin ng Lord. Diba? Kaya yung, sino dyan yung nauubusan ng panahon? Diba? Pulot natin example kasi yun yung iniisip natin. Ayoko mawala yung pag-asa. No? Kaya dapat i-grab ko na lahat ng mga opportunity dito sa lupa. Grab lang ng grab. Hindi ganun yan, mga kapatid. Hindi ganun. Nanilulubos lang natin lahat yung buhay natin sa lupa para dito sa lupa. Natatapos po yan. Temporal lang po lahat yan. Pero hindi ko po kayo nidi-discourage na ihinto po nyo yan. Pero ultimately, ang nasa isip ng Christian, genuine Christian, totoo, tapat kay Lord, ito po yung inaasahan po niya. Amen? Ang makasama niya ang Panginoon sa Kristo. Sino po dito yung mga nade-discourage? Ito po yung sinabi po sa atin, napakaganda. Ano daw po ginagawa ng mga Kristiyano? Okay yan, nag-serve, naglilingkod, nagpapagamit ng buhay kay Lord. Amen? Yung mga tinatawagan po dyan, yung mga DG group members po natin, tatapusin na po natin. Amen? Di ba? Gano'n na po tayo. Magkakaroon na ulit tayo ng Cornerstone Night po natin. Yung mga nakatapos na ng DG2, yung mga kananayan, mga kabataan, meron din po mga candidates. Di ba? Ano po sabi? Bukod po sa paglilingkod, meron pa po tayo. Hindi lang po tayo focus sa ministry. Matapigin mo yung katabi mo. Anong dapat na gawin? Palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Di ba? O pinapalakas natin yung loob ng mga katabi natin, mga kaibigan natin na sabi natin, okay lang yan, pre. Ano yan, dilipas din yan. Bukod doon, yung aral na okay lang yan. Kasi mas higit pa rin talaga yung moment na makapiling natin ng Lord compared sa pinagdadaanan mo ngayon. Amen? Sa pamamagitan ng aral na ito po yung makakapagpagaan ng kalooban po natin. O kung hindi gumaan yung loob niya, kaduda-duda na yung pagiging Kristyano niya pag di gumaan yung loob niya. Bakit? Ibig sabihin, naka-anchored pa rin, rooted pa rin yung mind, heart niya dito sa lupa.
temporal things pa lang din ang tinitignan niya. O kailangan pa natin siyang sharean para maliwanagan siya. Kasi hindi na nalilimitahan ng temporal things yung atin pong pamumuhay. Kung tunay at ganap tayong Kristiyano. Hindi siya nakaasa sa kung ano yung mararanasan mo sa lupa. Nakaasa na siya doon sa tagumpay na dati nang ibinigay ni Lord sa atin. Nung tayo tumanggap sa Kanya. So, ang pagwawakas ng layunin, ang pangwakas na layunin ng pagbabalik ng Panginoon Kristo ay upang dalhin tayo sa Kanyang presence. Forever po yun. Yun yung langit, yung pakikisama natin kay Lord. Kaya yung kakanta tayo dun, Holy Forever, imagine niyo yun, kakanta tayo ng Holy Forever, grabe. Napakaganda nun. Ang daming tao, daming mga Christian believers talagang nag-worship kay Lord. Yun pa lang dito po tayo sa lupa, pagka nagsama-samang humawit po yung mga Christian, ano pong na-experience po ninyo? Nagkikilabutan tayo, no? Nung na-experience ko dun sa worship explosion, grabe, iba pala talaga, Paano pa kaya pag na buong mundo yun? Every knee will bow, di ba? Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Ganun yung mangyayari. O sige, naubusan na ako. Hindi ko pala napindot yung timer ko, pasensya na kayo. Sobra na ba? Sobra ka na, Pastor. Minsan lang, wait lang. 5 minutes pa, sige. Makapiling natin ng Diyos. Sa mga panahon ng pag-uusig po, lungkot. Kasi ito po yung context. Diba? Ang context ng 1 Thessalonians, ang mga bagong mananampalataya, nalilito. Nalilito ba yung kapatid mo, yung katabi mo? Nalilito. Maraming tanong bilang isang Christian. Nag-worry kapag namatay siya. Kung saan daw siya pupulutin. Paano sa pagbabalik ni Lord? Kasama ba ako doon? Natatakot. Anong gagawin ko? Pagka habang nandito ako, buhay pa ako. Na-save na ako. Pwede ba akong, wag munang maging Christian for a moment? Kasi gusto ko pang mabuhay sa mundo eh. Gusto ko pang ma-experience yung pleasure ng world. Ano ba dapat ginagawa ng Christian? Yung mga ganyang katanungan, sinagot po yan ng Ebanghelyo ng salita ng Panginoon. Na at tayo po ay namumuhay na naghahanda. As if na muli na babalik na si Lord bukas. Dahil babalik na talaga siya. Namumuhay po tayo na hindi po tayo nakafocus lang sa sarili po natin. Binigyan po tayo ng encouragement po dito. May mission po tayo. Ano po yung mission po natin? Palakasin ang loob ng bawat isa. Willing ka ba na magbigay ng time kapag kaalanganin ng oras? Sino dito? Kaya nyo bang magising ng madaling araw kapag nangangailangan po yung kapatiran po natin, kapag tinawag po tayo? Kaya po ba natin maging available? O kaya po ba natin mag-abot ng panalangin, ng tulong, ng encouragement? Palakasin po natin ang loob ng bawat isa. O kaya naman din, encouragement ko, sige. Alam ko naman na gusto natin palakasin ang loob ng bawat isa. Amen? O ito encouragement ko sa bawat isa. Maging open po tayo. Amen? Hindi, mahina eh. Maging open po tayo. Si Sister Sarah lang yung nag-i-amen eh. Maging open po tayo. Lagi iniisip, ang galing niyo po yun, yung mga masasamang pag-iisip na pagka ko, diba? Pag kinuwento ko, wala, i-judge nila ako. Sino dito pag nagkwento yung kapatiran niya, i-judge niya, taas nga yung kamay? Kaya niya bang mangako sa kapatiran niyo? Sige. Taas ang kamay, hindi ko siya i-judge. Hindi niyo maitaas, di ba? Bakit niyo kasi i-judge? Papalakasin nga yung loob eh. Di ba? O willing tayo na mag-encourage. Kaya niyo bang i-cheer yung mga kapatiran niyo? I-cheer natin sila. Go, go, go. Kaya mo yan. Kasi kasama mo si Lord. Sabihin mo sa kanila, go, go, go! Yes! Todo mo na! Di ba? Pag nagbigay ka ng encouragement, kapag pinanalangin mo na, kung may laman naman yung bulsa mo, bigyan mo na rin. Di ba? Encourage natin. O samahan natin. O, di ba? Amen? Yan ang essence yan eh.
O, di ba? Sa mga panahon ng pag-uusig, lungkot, pagod sa buhay, ng pagiging isang Kristiyano, palakasin natin ang isa't isa na meron tayong paalala, makakasama natin siya magpakailanman. O, di ba? O, huwag mawalan ng pag-asa. O, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na mawalan ng pag-asa. Di ba? Kasi yung dulo naman ng buhay natin, hindi kapigatian. Di ba? Kundi kaluwalhatian. Amen? O, we are justified. O, ano ibig sabihin ng justified? Pinawalang sala. Ay, sino nga yung justified dito? Naalala ko si Melvin ba yun? Anong apelido mo, Melvin? Ano? Manansala. Ayan. Parang si Melvin lang. Pinamanansala. Ay, mali ba? Sorry. Walang sala. Ay, biro lang yun ha. Ina-encourage kita. Go, go, go. Pinawalang sala, parang si Melvin. Tandaan niyo yan. Diba? We are justified. Ano ibig sabihin? Pag sunod doon, pinawalang sala, we are, sanctified. Sabihin, sanctified. Ano ibig sabihin ng sanctified? Pinapaging banal. O, hindi na si Melvin yun. Huwag nyo naisipin si Melvin doon. Sanctified, pinapaging banal. O, ngayon, sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ay naging, ang tawag doon? Glorified. Now, justified. Sanctified. His kingdom come. Alam yan? And His kingdom will know no end. Naalala ko tuloy yung mga mga matatandang kanta. And His glory shall know no bound. Diba? Sabi nga. Glorified. Ibig sabihin, glorified body. Nadidistract ako. 5 minutes lang dapat eh. Raratarin natin. Glorified. Ibig sabihin nun, ang ganda nun. Yung inaasahan natin, bakit? Yung buhay natin na nagkakasakit, pag once na nag-glorified na yung body po natin, magkakasakit pa kaya to? Hindi na magkakasakit. Yung mga malalabong mata, sino malalabong mata? Ako. Yung katawan na yan, na lumalabo yung mata as we age, yung iba kahit bata pa, malabo ng mata. Hindi na yan lalabo yung mata niyan. Malilinaw na, lilinaw na yung mata niya. Glorified body na eh. Diba? Yung nai-stress, nade-depress, na anxious. Yan bang kalooban natin na yan at pag-iisip, ganun pa rin yan once na-glorify na tayo? Hindi na yan mag-aalala. Hindi na yan mag-iisip ng masama, ng mga negative thoughts. Ayan po yung buhay na inaasahan natin. Sigurado ba ang buhay pag mayaman ka, hindi ka na mag-aalala? Hindi niyan masisigurado yun. Pero, yung muling pagbabalik ng Panginoon at muli niyang bubuhayin ang mga mananampalataya, magkakaroon ng glorified body, we are being glorified by His second coming. Itong ating mga flesh na ito na nagdurusa dito sa lupa ay hindi na makakaranas ng pagdurusa. Amen? Ayan, kaya nga it's more than sa ating mga ini-expect na na-experience dito sa lupa. Kaya yan po yung pag-asa nating mga Kristiyano. Tinatawagan po tayo hindi upang maghintay ng walang ginagawa, kundi upang mamuhay sa liwanag ng kanyang muling pagbabalik. So sa ating conclusion po, sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, alam natin tiyak na mangyayari ito. Amen? Nananampalataya tayo na muling babalik ang Panginoon, makapangyarihan po ang kanyang pagbabalik, mapagpala yung pangyayari po na ito para sa mga na kay Kristo na. Mapagpala po siya. Habang tayo nabubuhay, mamuhay po tayo sa liwanag ng katotohanan na meron po tayong katiyakan, meron tayong pag-asa, meron din po tayong misyon. Amen? Dahil sa mga mananampalataya niya, sigurado na po yan eh. Pero paano po yung mga hindi pa sumasampalataya? Wala po silang pag-asa. Kaya meron po tayong misyon. Mamuhay tayo na may pananampalataya, kabanalan, mamuhay tayo na may pag-asa. Palakasin po natin ang loob ng isa't isa habang po tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. With that po tayo po ay pumikit at yumuko, manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mensahe na ito nang ikaw po ay muling babalik. Palakasin mo po ang loob ng aming mga kapatiran. Sa mga may pinagdadaanan po ngayon, kayo po ang mag-minister sa puso, sa isip, sa pinansyal, sa kalusugan, sa mga pag-aaral, negosyo, relationship. Kayo po ang lahat na mamagitan ng lahat ng ito. At bigyan mo kami ng wisdom to understand that this is nothing compared doon sa muli mong pagbabalik. Doon sa kaligtasan na meron kami at sa communion
namin sa iyo, O Lord God, na darating balang araw sa muli mong pagbabalik. Lord, marami pong salamat. Lahat ng mga inaasahan namin dito sa lupa ay hindi po ito ang maging ugat ng aming pag-asa, kundi ang maging ugat ng pag-asa po namin ay namumuhay po kami dito sa lupa habang nag-aantay ay naglilingkod sa iyo dahil ikaw po ay muling babalik. Ang buhay din na ito ay gamitin para palakasin ang loob ng mga kapatiran at maging mission din po namin na magbigay ng pag-asa sa mga hindi pa nakakakilala po sa inyo. Marami pong salamat. Ito ang panalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Tayo magsabi ng Amen. Ngayon naman po ay lumako po tayo sa isa pang mahalaga na gawain po natin, ang ating pong Lord's Table. Tayo po ay alalahanin po natin naman na ang Diyos ay namatay sa atin para sa ating mga kasalanan.